Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hinanga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024. Nakahanda na po ba ang inyong mga Bibles, ang inyong mga notebooks at ang inyong mga panulat at highlighter? Halika, samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, marami pong salamat sapagkat ang mga salita mo ay buhay. Ang salita mo ay nagpapalakas sa amin, nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng karunungan, at kapag kami ay naguguluhan, hindi namin alam ang aming gagawin, nagbibigay siya ng gabay. Marami pong salamat sapagkat sa lahat ng panahon ng aming buhay, ikaw ay naroon. Sa pagtanda, sa pagkabata, sa kalusugan at sakit, sa meron at wala. Salamat po dahil ikaw ay andoon at hindi mo kami pinababayaan. Ang papuri, ang pasasalamat at pagdakila ay ibinibigay namin sa iyo na aming Ama na nasa langit. Salamat din po dahil kapag kami ay nagkakasala at pag ipinapahayag namin ang aming kasalanan sa iyo, ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, at pinatatawad mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Kaya lumalapit kami na nagpapakumbaba, inaamin. Hindi namin sinasadya, pero kami ay nahuhulog sa pagkakasala, sa aming isip, sa mga sinabi namin, at sa mga kinilos namin. Patawad po. Sa mga pagkukulang namin sa iyo, patawad po. Sa kakulangan namin ng pananampalataya, patawad po. Sa hindi namin pagbibigay ng nararapat sa iyo, oras, salapi, panahon, patawarin mo po kami. Inaamin namin na kami ay nagkasala sa iyo, laban sa iyo. Sa pag hindi namin pagsunod sa iyo mga utos, patawad po. Patawarin mo po kami. Ang mga bagay na ito na ginawa namin ay pinagsisisihan namin sa hapong ito. Salamat po sapagkat kagaya ng pangako mo sa iyong mga salita, ikaw ay mabuti at tapat. Pag inamin namin ang aming mga kasalanan, patatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at kami ay lilinisin mo. Alam po namin sa gabing ito, sa pagsisimula ng linggo, sa pagsisimula ng gawain, ikaw ay kasama namin at pinatawad mo na kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Salamat po dahil sa oras na ito, alam mo ang kalagayan ng iyong mga anak. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran namin na dumadanas ng iba't ibang uri ng sakit. Ipatong mo ang iyong mapagpalang kamay sa oras na ito sa bawat isa na merong karamdaman. At hayaan mo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan mo na nagpapagaling, ang dumaloy sa kanilang mga katawan at maranasan nila, Panginoon, sa oras na ito ang kaginhawahan sa ubo, sa sipon, sa lagnat, sa sakit ng katawan at anumang uri ng sakit na nagpapahirap sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming itinataboy at aming pong inaangkin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Salamat po kung paano kang nagpagaling noon, hanggang ngayon, ikaw ay nagpapagaling pa rin. Tulungan mo kami, Panginoon, na panampalatayaan ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, panampalatayaan na kami ay pinagaling mo na. Salamat po, sapagkat hindi mo lamang pinagaling ang aming katawan. Anuman po ang pinagdadaanan naming pagsubok, anuman po, Panginoon, ang pangangailangan na meron kami. Salamat po, Panginoon, ito ay kinatagpo mo na. Ang sabi mo sa iyong salita, unahin ka namin at ang iyong katwiran at ang lahat ng bagay ay idaragdag mo sa amin. Kung kulang kami ng pananalapi at budget, Lord, magpapadala ka ng mga anghel, ng mga tao na tutugon sa aming pangailangan. Kung meron, Panginoong, kaguluhan sa loob ng aming tahanan, kung merong kasinungalingan, hayaan mo ang pag-ibig ni Kristo ang siyang maghari sa aming mga tahanan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo lang pinagaling ang aming mga katawang may sakit, binabago mo pa ang aming puso.
inaayos mo ang aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang kumilos, ikaw ang manguna, ikaw ang gumabay. Ang papuri, pasasalamat ay sa iyo, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay ang pag-aaral sa sulat ng ikalawang aklat ni Juan. At halika, samahan niyo po ako. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ikalawang aklat ni Juan o ikalawang sulat ni Juan, verse 7. Nakita niyo na po ba? Ang sabi po ay ganito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Hesukristo'y dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang aming pinagpaguran. Sa halip ay lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Meron pong utos na ibinigay si Apostol Juan sa ginang at sa mga anak niya. Atin pong napagtanto na meron pong dalawang interpretation yung ginang at yung mga anak niya. Pwedeng ito ay pinatutungkulan isang babae sa loob ng simbahan at ang kanyang mga anak. Pero ang kinuha po nating interpretation, hindi isang babae at kanyang mga anak, kundi ito ay patungkol sa isang simbahan, yung ginang, at yung mga anak, yung kanyang mga miyembro sa loob ng simbahan. Dahil nung sinulat ito ni Apostol Juan, ang simbahan ay pinag-uusig. At para maproteksyonan ang simbahan, gumamit sila ng mga secret codes para pag narinig yung salitang ito, alam na mga mananampalataya, pero hindi naiintindihan ng mga taong hindi kabilang sa loob ng simbahan. Ang unang utos, magmahalan kayo. Pero ang pagmamahal na tinutukoy dito ni Apostol Juan ay hindi emosyon, hindi damdamin, kundi ito ay pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, at yung pagmamahal sa Diyos ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pamumuhay ng merong pag-ibig. Alam po natin ang sinasabi ng John 14 verse 15, if you love me, you will obey what I command. Mahirap bang tunay na mahalin ng Diyos? Minsan po dito sa pagtitipon ng ilang mga pastor sa Las Piñas, naringgan ko po yung isang pastor, sabi niya, yung utos ng Panginoon na mahalin mo siya ng buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, hindi natin yun pwedeng gawin, imposibleng gawin. Sa isip ko po habang siya po ay nagsasalita, sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating lakas, lahat ng utos ng Panginoon ay imposible nating gawin. Pero ang Diyos, nagbibigay siya ng utos, hindi para pahirapan tayo. Yung utos na ibinibigay niya, binigyan niya rin tayo ng kakayahan para sundin ito. Dahil tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, meron na tayong relasyon. Ang Espiritu Santo ay nasa atin na bago na yung mga pagnanasa natin. Dati hindi natin mahal ang Diyos. Dati wala tayong pakialam sa mga utos niya. Pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, mahal natin ang Diyos, sinusunod natin ang kanyang mga utos, at yung mga mananampalataya ay mahal natin. Mahirap bang tunay na mahalin ng Diyos? Hindi. Dahil ang pag-ibig na ito ay nasa puso natin. At ito ay normal lang. Normal lang na mahalin natin ang Diyos kung iisipin natin ang lahat ng kabutihan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Normal po, di ba, sa tao, na kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat ng nakalulugod sa kanya. Lahat ng mga bagay na gusto niya, lahat ng mga bagay na nakakapagbigay ng kaligayahan sa kanya, lahat ng mga bagay na nakakapag-please sa kanya, ginagawa natin ito. At bilang mga mananampalataya, ang pagsunod sa utos niya ay nakalulugod sa kanya. Kaya nga po ang sabi ng Psalm 40 verse 8,
I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. Pangalawa po, ito po yung tatalakayin natin sa gabing ito. Una, magmahalan kayo. Pangalawa, maraming bulaang tagapagturo na nagsasabi ng kung ano-ano patungkol kay Jesus. Ito po talaga ang isa sa dahilan, matinding dahilan kung bakit isinulat ni Apostol Juan ang ikalawang sulat. Kasi may mga tao na nagtuturo nung kung ano-ano tungkol kay Jesus. Yung turo na itinuro sa kanila ng mga apostol, hindi na nila sinunod kasi nakatanggap sila ng panibagong revelation. Ano yung kung ano-anong tinuturo patungkol kay Jesus? Kasi sinasabi nila hindi naging tao si Jesus. Pero sa panahon natin, yung issue ito, issue pa rin natin. Ang issue po ng maling katuruan patungkol kay Kristo ay nagsimula nung ang simbahan ay naitatag at hanggang ngayon, hanggang sa malapit niyang pagbabalik, ito ay issue pa rin. Kaya nga, pinag-aaralan natin ng Biblia para malaman natin kung sino si Jesus, hindi ayon sa sinabi ng tradisyon o ng tao o ng haka-haka natin, kundi makikilala natin si Jesus kung sino talaga siya ayon sa sinasabi ng Biblia. Sabi nung iba, hindi siya tao. Sabi nung iba, hindi siya Diyos. Siya ay anghel lang na sinugo ng Diyos mula sa langit. Ang palagi ko pong sinasabi sa ating pag-aaral, mag-ingat tayo sa ating pinaniniwalaan tungkol kay Jesus. Dahil kay Jesus, nakasalalay ang kaligtasan mo. Dahil kay Jesus, nakasalalay ang kaligtasan ng tao. Sino si Jesus para sa iyo? Pag mali ang pagkakilala mo kay Jesus, hindi ka makakarating sa langit. Ang sinasabi ng iba, maraming paraan para makapunta sa langit. Pero ang sinasabi ng Biblia, isa lang ang paraan para makapunta sa langit. Kaya kung hindi mo alam ang Biblia, nanganganib ka sa iyong kaligtasan. Parang sa karanasan ko po, ang higit na nakararami, pag una akong nakita at narinig na magsalita, sinasabi nilang ako ay nakakatakot, masungit at suplada. Meron nga isang pastor na tawa ko. Sabi niya, alam mo ba, pastora, nung una kitang narinig, para kang principal sa eskwelahan. Siyempre, pag principal, no, mataray, masungit, matapang. Ganun ang impression niya. Pero, pag nakilala naman ako ng mga tao, hindi pala ako nakakatakot, hindi pala masungit, at hindi pala suplada. Sobrang masungit pala. Sobrang nakakatakot, sobrang suplada pala. Ay, hindi po. Ang sinasabi nila, mabait ka naman pala. Dahil hindi ka kilala at naghaka-haka lang sa'yo kung sino ka, kung ano-ano ang sinasabi patungkol sa'yo. Kung hindi natin kilala si Jesus ayon sa kanyang salita, nagkakaroon tayo ng maraming haka-haka patungkol kay Jesus. Ang katotohanan po ng haka-haka ay haka-haka lang talaga ito. Si Jesus ay Diyos. Ang sabi po ng John 1 verse 1, di ba, napag-aralan po natin na si Apostol Juan, siya po ang sumulat ng unang sulat, ikalawang sulat, ikatlong sulat ni Juan. Siya rin po ang sumulat ng mabuting balita ayon kay Juan. At siya rin po ang sumulat ng aklat ng pahayag. Kaya ito pong John 1:1, siya rin ang sumulat nito. Ang sabi niya ay ganito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Sino ang tinutukoy na salita? Si Jesus. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. Kaya dito sa John chapter 1 verse 1, maliwanag na tinuturo ng Biblia na si Jesus ay Diyos. Yung sa pasimula, ando na ang salita, ang Diyos ay Jesus ay kasama ng Diyos, pero ang salitang ito
ay Diyos rin. Pangalawa, si Jesus ay naging tao. Ayon sa John chapter 1 verse 14. Yung pong nilalabanan dito, sinasabi nilang hindi naging tao si Jesus kasi imposible na maging tao ang Diyos. Pero ang sabi po ng John 1:14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Dadagdagan pa po natin ang sabi ng aklat ng Pilipos. Hindi po si Apostol Juan ang sumulat ng Pilipos. Ang sumulat po ng Pilipos at ang higit na nakararaming aklat ay sinulat ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, ang pinatutungkulan po dito ay ang Panginoong Hesus, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ang tawag po namin dito ay kenosis. Sa Hebreo chapter 2 verse 12, siya ay naging tao para subukin ng kaaway, pero siya ay hindi nagkasala at sa lahat sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Alam niya, dahil siya ay naging tao at dumaan sa iba't ibang problema, pagsubok at tukso, alam niya ang ating mga problema. Nauunawaan niya ang ating mga kahinaan. Kaya nga po ang sabi ng Hebreo chapter 4 verse 15, ang ating pinakapinunong paring ito, si Hesukristo, ang tinutukoy dito. Ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Dito po sa talatang ito, siya ay Diyos na nagkatawang tao at bilang tao, lahat ng problema na madadaanan ng tao, lahat ng tukso at pagsubok na mararaanan ng tao, nadaanan nito ni Kristo. Pero hindi kinakailangang lupigin ka ng problema. Hindi kinakailangang pagtagumpay ang tukso laban sa'yo. Kasi nakita natin na pagtagumpayan ni Kristo ang problema, na pagtagumpayan niya ang mga tukso. Hindi siya nahulog sa anumang tukso. At dahil dito, ito po ay paanyaya sa atin na kung tayo ay dumadaan sa matinding tukso ng ating buhay, dumadaan tayo sa matinding pagsubok ng ating pananampalataya, at susubukin tayo yung ating pananampalataya sa Diyos, susubukin tayo, tutuksoin tayo. Ang sabi dito, pag dumaan ka sa pagsubok at tukso, lumapit ka kay Jesus, tumawag ka sa Kanya, humingi ka ng tulong sa Kanya, kasi nauunawaan ka niya. Kanino ba ako hihingi ng tulong? Saan ba manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong at lakas ay manggagaling sa aking Diyos. Bagamat tao, siya ay Kristo. 'Di ba? Lagi po nating naririnig Jesus Christ. Niisip ng iba, ang unang pangalan niya ay Jesus at ang apelyido niya ay Kristo. Hindi po apelyido ni Jesus ang Kristo. Sa Grego po, ang ibig sabihin ng Christos ay anointed one, yung pinahiran or chosen one o pinili. Sa Hebrew naman, ang ibig sabihin ng Kristo ay Messiah. Ang pangalang ibinigay sa kanya ng anghel, na ipinangalan naman ng kanyang mga magulang sa kanya, ay Jesus. Ang Kristo po ay titulo. Ito po ay titulo na nangangahulugan
na siya ay sinugo ng Panginoon para maging tagapagligtas at hari. Kaya pag sinabi po natin Hesukristo, ibig sabihin nun si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ang anointed one, siya yung pinahiran, si Jesus ang pinili. Si Jesus ay itinalaga ng Diyos para iligtas tayo sa ating kasalanan. Kung siya ay tao lang, hindi niya tayo maliligtas sa ating kasalanan. Siya ay Diyos, siya ay tao, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Ang ikalawang persona ng banal na Trinidad o ng Trinity. Ang itinuturo po ng Bible na iisa lamang po ang Diyos. Pero ang iisang Diyos, meron pong tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Magkakapantay po silang lahat sa kapangyarihan. At etong Diyos na nagkatawang tao, kasama siya nung likhain ang daigdig. Kaya makikita natin na si Jesus ay tunay na Diyos. At sa simula pa lang, andoon na siya. Itinuturo din po ng Biblia ang pre-existence of Christ. Kaya nga sa Exodus chapter 3 verse 15, ang pangalan niya ay I am. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Ito yung pagkakataon na inutusan ng Panginoon si Moses para kausapin ang mga leaders ng Israel. Sabi niya, Lord, kakausapin ko sila, pero ano ang sasabihin ko? Sino ang nagpadala sa akin? Ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo, I am. I am that I am. Sabihin mo, ako nga. Tapos pagdating po natin sa John chapter 8, 58 hanggang 56, ganito po ang nakasulat. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita niya nga ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 5 taong gulang. Paano mong masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Ako ay ako na. Ang unang utos po, magmahalan kayo. At ang tunay na pag-ibig sa Panginoon ay ang pagsunod sa kanyang utos at ang pagmamahal sa mga kapatiran, sa pamilya ng Panginoon. At ang pangalawang utos, mag-ingat kayo sa mga tao na nagsasabing sila ay merong panibagong kapahayagan. Meron silang revelation. Kahit gaano pa kaganda yung revelation nila sa pamamagitan ng panaginip. Naku, kung manonood po tayo sa YouTube, ang dami po nating nakikitang mga taong nagtuturo ng salita ng Panginoon, ginagamit ang salita ng Panginoon, pero ang kanilang pinapangaral, hindi yung salita ng Panginoon, kundi kung ano yung kanilang napanaginipan, kung ano yung kanilang revelation. Yung panaginip po ng tao at yung kanilang revelation, dapat po nagpapasakop sa salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral natin sa ikalawang sulat ni Juan.